Meron po tayong isang napakalaking balita dito na tiyak na yayanig sa buong crypto community dito sa Pilipinas. Matapos po ang mahabang panahon ng paghihintay, pangamba at paghahanap ng mga alternatibong paraan para ma-access ang ating mga paboritong trading platforms, sa wakas ay may malinaw na sagot na sa isa sa pinakamalaking tanong ng taon. At ang tanong na yan ay makakabalik pa ba ang Binance dito sa Pilipinas? Sabi po sa title natin dito, mula po sa ating news source dito na Crypto.news, sabi ay Binance seeks Philippines comeback through SEC sandbox deal. Ayan, ang sagot po sa katanungan kung makakabalik pa ba si Binance dito sa Pilipinas ay isa pong matunog na oo. Pero sa isang paraan na hindi po natin inaasahan. Opisyal na pong inannounce ngayong araw na si Binance ay opisyal nang nakipag-partner sa isang lokal na kumpanya na tinatawag na Black-Scholes Technologies. Ang layunin po ng partnership na ito ay ang makahanap ng isang legal, regulated at aprobadong landas para muling makapasok sa market ng Pilipinas sa ilalim mismo ng pamamahala ng Securities and Exchange Commission o SEC. Gagamitin nila ang tinatawag na StratBox o ang Strategic Sandbox Framework ng pamahalaan. Ibig sabihin, ang pinto na sarado simula pa noong taong 2024 ay unti-unti nang binubuksan ngayon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng balitang ito para malaman po natin kung ano ang kahulugan nito para sa ating mga natitirang pondo, sa ating mga future trades at sa pangkalahatang takbo ng crypto dito sa Pilipinas. At simulan po natin sa saksi sa pagbabago. Yan, sino nga ba ang Black-Scholes? Yan, highlight lamang natin, Black-Scholes. Upang lubos po nating maintindihan kung paano po gagana ang pagbabalik na ito, kailangan po muna nating kilalanin kung sino ang kanilang naging kasangga. Si Black-Scholes Technologies ay isa pong kumpanya na rehistrado dito sa Pilipinas. Hindi lamang po sila rehistradong kumpanya. Sila po ay isang aprobadong kalahok sa ilalim ng Crypto Asset Intermediary Framework ng SEC sa loob po ng sandbox structure. Sa madaling salita, si Black-Scholes ang magsisilbing tulay o ang lokal na kinatawan na haharap po sa mga regulator, habang ang Binance naman ang magbibigay ng kanilang dambuhalang technology, security, operation, support sa product at ang kanilang malawak na karanasan sa pagsunod sa mga batas o compliance sa buong mundo. Ngayon sa aking opinyon, ang hakbang na ito ng Binance ay maihahalin tulad po sa isang malaking banyagang barko na gustong dumaong sa isang protektadong daungan. Dahil hindi po sila pwedeng pumasok ng direkta dahil sa mga nakaraang issue sa lisensya, kinailangan nilang kumuha ng isang lokal na tugboat o gabay po na bangka na may legal na pahintulot na maglayag sa karagatang iyon. Si Black-Scholes ang gabay na iyon. Napakahalaga ang estratehiyang ito dahil ipinapakita nito na natuto ang Binance mula sa kanilang mga naging pagkakamali noong taong 2024. Sa halip na labanan ang regulasyon o gumawa po ng mga backdoor na paraan na madalas na naglalagay sa mga users sa panganib, pinili po nilang sumunod sa tamang proseso. Para sa akin ay napakalinaw ng mensahe rito. Ang Pilipinas ay masyadong malaking market para baliwalain. Ang pag-akma ni Binance sa lokal na batas sa pamamagitan po ng isang intermediate firm ay nagpapatunay na ang regulasyon ay hindi kaaway ng inobasyon, kundi isang proteksyon na kailangan para sa pangmatagalang pananatili ng negosyo.
Ang setup na ito ay magbibigay po ng kapanatagan ng loob dahil alam nating may local entity na pwede pong managot at takbuhan kung sakaling magkaroon ng problema sa platform sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang Stratbox Sandbox at ang 2 taong pagsubok. Ayan, ano ba itong tinatawag na Strategic Sandbox o Stratbox ng SEC? Ito po ay isang kontrolado at pinangangasiwaang kapaligiran kung saan pinapayagan ang mga makabagong serbisyong pinansyal na mag-operate kahit wala pa silang buong tradisyonal na lisensya. Ang layunin nito ay subukan kung ligtas ba ang platform para sa publiko. Ayon po sa balita dito, ang sandbox phase na ito para kay Binance at Black-Scholes ay inaasahang magsisimula po sa ikalawang bahagi ng taong ito. Yan po ay ngayong taong 2026. At ito ay tatakbo po sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. Kaya sa loob po ng panahong ito, unti-unting susubukan ang isang platform experience na sadyang ginawa para sa mga users dito sa Pilipinas habang binabantayan ng SEC ang bawat galaw nito. Sa aking opinyon, ang 2 taon na pagsubok ay isa pong mahabang panahon, pero ito ay isang napakatalinong hakbang para sa parihong panig. Isipin po natin na parang isang probationary period o isa pong test drive ang isang bagong sasakyan sa isang saradong track bago ito payagang lumabas sa highway. Sa loob ng 2 taon na ito, ang SEC ay magkakaroon po ng pagkakataon na suriin ang bawat sulok ng system ni Binance. Mula po sa kanilang cybersecurity, kung paano nila pinoprotektahan ang pondo ng mga tao hanggang sa kanilang sistema laban sa money laundering. Kaya masasabi ko po rito ay hindi natin dapat asahan na bukas o sa susunod na buwan ay biglang magiging normal ang lahat at makakapag-trade na tayo gaya ng dati nang walang limitasyon. Ito po ay isang dahang-dahang proseso. Ang sandbox na ito ay nangangahulugan na ang platform na makikita natin sa ikalawang bahagi ng taong ito, 2026, ay maaring may mga restriction o limitadong features sa simula. Ngunit ang mahalaga ay ang direksyon na tinatahak natin. Ito po ay mas mabuti kaysa sa tuluyang pagkaban. Ang 2 taon na ito ang magiging matibay na pundasyon upang masigurong kapag nagkaroon ng wider rollout o pangkalahatang pagbubukas, wala nang magiging legal na balakid at hindi na muling magigising ang mga tao isang araw na bigla na namang block ang kanilang mga accounts. Pag-usapan naman po natin ang matinding presyon ng SEC sa iba pang mga exchanges. Ayan, upang maunawaan natin kung bakit napakahalaga ng sandbox deal na ito para kay Binance, kailangan nating balikan ang kasaysayan at tingnan ang pangkahalatang kalagayan ng crypto dito sa Pilipinas. Nito pong huling bahagi ng taong 2023, ayan, highlight lamang po natin. Natuklasan po ng SEC na si Binance ay nag-aalok ng mga hindi rehistradong securities at nagpapatakbo bilang isang walang lisensyang broker. At noong March 2024, hiningi ng SEC sa National Telecommunications Commission or NTC na i-block ang website ni Binance. Ang kasong ito ang naging huwaran o modelo ng regulator. Kasunod nito, noong August 2025, pinalawak po ng SEC ang kanilang kampanya at pinangalanan ang iba pang mga dambuhalang exchanges tulad po ni OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Bitget, Fimex, CoinX, Bitmart, Poloniex, at saka Kraken. Kaya ang dami po nila. Isa po itong napakahigpit na advisory. Ngayon sa aking opinyon, ang ginawang ito ng SEC ay nagpadala ng isang napakalakas na shockwave sa buong bansa.
Ipinakita ng gobyerno na hindi po sila nagbibiro pagdating sa pagpapatupad ng batas sa mga digital assets. Ang malawak na crackdown na ito sa mga naglalakihang pangalan sa industriya noong nakaraang taon ay nag-iwan po sa maraming tao na walang mapagpili ang ligtas at stable na platform. Kaya naman ang hakbang ngayon ni Binance na makipag-ayos sa pamamagitan ng sandbox ay isa pong napakalaking chess move. Habang ang ibang mga exchanges tulad po ni OKX o Bybit ay maaring nakaharap pa rin sa mga hamon na pagka-block at regulasyon. Ang Binance ay nauna nang gumawa ng legal na paraan para makabalik. Sa aking pagsusuri, ang ginawang ito ni Binance ay magiging modelo na naman para sa iba pang mga exchanges. Mapipilitan po ang ibang platform na sumunod din sa ganitong uri ng framework kung ayaw nilang tuluyang mawala sa market ng Pilipinas. Ang ginawa ng gobyerno ay hindi po para patayin ang kripto, kundi para pilitin ang mga higanting ito na kilalanin ang soberanya at ang batas ng ating bansa. Ang sinumang exchange na tatangging sumunod sa ganitong sistema ay tiyak na maiiwan sa kangkungan ngayon pong taong 2026. Pag-usapan naman po natin dito ang bagong batas ng CASP ngayong taon. Yan ang CASP or Crypto Asset Service Provider. Bakit nga ba nagmamadali ang Binance na ayusin ang kanilang katayuan ngayon? Ito ay dahil sa mga bagong patakaran na tinatawag na Crypto Asset Service Provider o CASP rules na opisyal na nagkabisa po nitong nakalipas na July 5, 2025. Sa ilalim ng mga bagong panuntunang ito, ang lahat ng nagbibigay ng serbisyo sa kripto ay obligado pong magparehistro, magpanatili ng isang lokal na tanggapan o corporate presence dito mismo sa loob ng bansa, sumunod sa pinakamataas na disclosure standards at ipatupad ang napakahigpit na anti-money laundering safeguards. Ang sinumang lumabag ay nakaharap sa mga seryosong parusa tulad po ng cease and desist orders, kriminal na reklamo, pag-block sa website, pagtanggal ng app sa mga app stores, at ang pagpapatigil sa lahat ng uri ng online promotions. Sa aking opinyon, ang pagpapatupad po ng CASP rules nitong nakarang taon ang nagbago sa mukha ng crypto trading dito sa Pilipinas. Kung dati ay sapat na ang magkaroon ng app at website para makuha ng milyong-milyong users mula sa Pilipinas, kahit nasaan ka mang sulok ng mundo, ngayon ay hindi na maaari yan. Ang gobyerno ay nagtayo ng isang matibay na pader. Ang desisyon po ni Binance na sumailalim sa Stratbox Sandbox ng SEC ay ang kanilang direktang tugon o reaksyon sa CASP rules. Napagtanto po nila na kung hindi sila magpapatayo ng lokal na presensya o makikipag-partner sa isang lokal na kumpanya tulad po ng Black-Scholes, wala po silang kinabukasan sa bansa. Ngayon ang masasabi ko po sa batas na ito, bagamat marami po ang nainis noong una dahil sa tila paghihigpit, ito naman ay para sa kabutihan ng lahat sa pangmatagalang panahon. Isipin po ninyo kung gaano kalaki ang proteksyon na ibinibigay nito laban sa mga scam at biglaang pagbagsak ng mga exchanges na walang habas na nagpapatakbo sa background. Ang pagpasok po ni Binance sa Sandbox ay patunay na ang bagong regulasyon ng Pilipinas ay epektibo. Pinipilit nito ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo na yumuko at sumunod sa lokal na pamantayan. Ito ay isang tagumpay para sa proteksyon ng bawat Pilipinong naglalagak ng kanilang pinaghirapang pera sa kripto. Pag-usapan naman po natin ang Pilipinas bilang isang digital superpower dito po sa Southeast Asia. Highlight lamang natin ang part na ito. Ayan, ayon po kay Seeker. Siya po ang head ng APAC para kay Binance. Ang Pilipinas ay nananatiling
nananatiling isa sa pinakaaktibong digital economies sa buong Southeast Asia. Ito po ang pangunahing dahilan kung bakit napakahalaga ng mga frameworks na tulad po ng Stratbox. Ayon sa kumpanya, ang ganitong uri ng inisyatiba ay lumilikha ng tamang espasyo para sa responsible innovation, habang sabay na nagbibigay ng mas malakas na proteksyon at safeguards para sa mga users ng kanilang platform sa pamamagitan po ng mas maayos na kooperasyon sa pagitan ng regulator at ng industriya. Sa aking opinyon, ang pahayag na ito mula sa pamunuan ni Binance dito po sa Asia ay nagpapatunay lamang ng isang bagay na matagal na nating alam. Ang mga Pilipino ay hindi lamang basta sumasabay sa uso. Tayo ay mga leader pagdating sa crypto at saka Web3 adoption. Ang volume ng transaction at ang antas ng interes ng ating bansa sa digital assets ay napakataas. Kaya naman, ang partnership na ito ay isa pong perpektong halimbawa ng pag-angkop sa isang dynamic na market. Ang Sandbox Framework ay parang isang laboratorio. Sa loob ng laboratoryong ito, pag-aaralan po si Binance at ng SEC kung paano pagsasamahin ang bilis ng makabagong teknolohiya at ang seguridad ng tradisyonal na batas sa finance. Ang aking pananaw po rito ay positibo. Ang responsible innovation ay nangangahulugan na hindi na natin kailangang mag-trade ng may takot na baka isang araw ay hindi na natin makuha ang ating pera dahil sa legal na issue ng platform. Ang pakikipagtulungan ng Binance sa SEC sa pamamagitan po ng Black-Scholes ay magbubukas ng pinto para sa iba pang mga produkto na dati ay hindi natin ma-access sa bansa, tulad ng mas maayos na fiat to crypto gateways na direktang konektado sa ating mga lokal na bangko at e-wallets nang walang pangamba na ma-flag ang ating mga accounts. Ito po ang simula ng isang bagong yugto ng crypto dito po sa Pilipinas na mas matatag, mas ligtas at mas kilala ng batas. At ayan, sa kabuuan, ang muling pagbabalik po ni Binance dito sa Pilipinas ay hindi na lamang isang malayong pangarap. Ito ay isang opisyal na proseso na nagsisimula na ngayon sa pamamagitan ng kanilang estratehikong pakikipagtulungan sa Black-Scholes Technologies sa ilalim po ng Stratbox Sandbox ng SEC. Bagamat ang prosesong ito ay mangangailangan ng oras at dadaan sa isang 2 taong pagsubok, yan, or 2 years na test, simula po sa huling bahagi ng taong ito, ito ay ang pinakamahalagang hakbang upang masiguradong ang kanilang operasyon ay magiging ganap na legal at ligtas para sa ating lahat. Ang pagbabago sa mga patakaran sa bansa tulad po ng pagpapatupad ng CASP rules at ang patuloy na paghihigpit sa mga hindi rehistradong platform ay nagpapatunay na ang regulasyon ay narito para manatili. Ang hakbang ni Binance ay isa pong malinaw na senyales na ang hinaharap ng cryptocurrency dito sa Pilipinas ay nakasalalay sa pagkilala sa ating mga lokal na otoridad at sa pagpapatupad ng mas ligtas na kapaligiran o environment para sa bawat isa. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag sa mga susunod na announcement ukol po sa Sandbox rollout. Ihanda ang ating sariling mga dokumento para sa mga posibleng bagong lokal na KYC procedures at palagi po tayo mag-ingat at wais sa ating paglalakbay dito sa mundo ng crypto ngayon pong taong 2026. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood. Pa-check na rin or tingnan na rin po ninyo yung mga recommended videos natin dito.